Kumusta na po kayo? Ngayon po ay October 20, 2024 at nandito po tayo ngayon sa Government Center sa Palo, Leyte. At ngayon po ay araw ng ika-88 Leyte Landing Anniversary dito sa lugar nito. Punta na po tayo ron, tayo na. At sa banda po rito ay may checkpoint po. Bawal po yata pumasok ang hindi kasama sa selebrasyon nito. Kita po natin marami po tayong mga security personnel at may mga biker pa nga, yung mga kasamahan natin. Pero hindi po yata pwedeng pumasok. Hindi po pwedeng pumasok, no? Okay mga friends, andito na po tayo ngayon sa lugar mismo na pinagdadausan ng ceremonies ng ngayong ika-88th Leyte Golf Landings Anniversary ngayong October 20, at marami na pong tao rito. Pupuntahan po natin saan ginaganap ngayon ng ceremony. Po yung mga bisita na kasama po ang mga iba't ibang militaries ng ibang bansa. Ayan, nandito sila sa bandang unahan. At hanggang doon sa dulo, nandoon po yung mga iba rin pong mga bisita. Kasama na rin po yung mga opisyalis ng veterans. Mga friends, ito po nakikita po ninyo itong mga naka-wheelchair po, mga veterano at mga asawa ng veterano. Ito yun po sila. Dahil po sa katandaan na nila, hindi na sila makalakad, kaya in their honor sila po ay dinala rito upang makasama rin po sila rito at masaksihan itong ika-88th Leyte Landing Anniversary. Sa banda rito po mga friends, makikita natin may mga picture na lamang po. Ibig sabihin po nito, sila po ay mga veterano pero hindi na sila makapunta rito, kaya pinadala na lamang ang kanilang mga portrait. Ayan, tingnan po natin mga friends. Yung mga veterano po ng World War II at sa kanilang hindi pagdalo ay pinadala na lamang po ang kanilang mga portraits. Tandaan ang kanila pong pagsama sa atin sa selebrasyong ito. For and in behalf of the people of the Philippines, Honorable Gilberto C. Chudoro Jr., Secretary, Department of National Defense. Behind the scenes po ng program na nangyayari ngayon, andito po yung mga madlang people sa likuran at kumakain. At yung iba nainitan kaya nagpapalamig na rin. Makikita natin po rito mga friends na maraming kainan sa bandaron, pati doon sa dulo. At kanya-kanya na lang pili ng pagkain ng gusto. Ano man ang gusto. Kaya titingnan po natin sisilipin kung ano po yung mga nanditong binibentang pagkain. Ayan. Paborito nila rito yung pares,
yung mga chicharong bulaklak, ano pa, ayan no. Tingnan natin, talagang pag ang Pilipino talaga ang dumali, talagang maparaan. Maraming iniimbentong pagkain ng Pilipino. Ayan no. Tingnan natin no. Hello guys. So, ano yung mga ano nyo dyan? Pares, ano pa? Yung kawali at saka chicharong bulaklak, mix na yan. Yan na yun. So ito na yung lahat ng sineserve nyo. Meron pa kayo ibang menu dyan? Namin. O yun, mukhang masarap no. Talaga, kayo gumagawa ng pares na yan? O di kakandidato rin kayo pagkatapos no? Talagang susundan nyo si ano. So yan, sige. Good luck. Okay mga friends, ito pa rin po yung mga ibang mga kanin. Ano pong tawag sa mga pagkain na yan? Lupaw, siomai, steam. Yun, sarap yung siomai. Street food, sir. Yun, mga street food talagang. Di ba ate, pag mamayang gabi maraming tao ano? Opo. O ngayong araw dahil mainit at saka ano, pero naghahanda na rin puro sila dahil marami ring bisita galing sa iba't ibang lugar. Kaya kung di lang talaga ano ngayon, Little Landing na mismo, mamaya pang mapupuno itong lugar na to ng mga customer. Yan no. Pares overload, diba? Nag-overload ka ng pares dito, unli pa. Yan, kasama ng advertisement dito mga friends. And as usual mga friends, dahil late po ito, hindi mawawala yung buko. Presko po ito, hindi po ito galing sa factory. Ayan no, tingnan nyo, ano pa, talagang itong mga Boy Scouts na kasama natin, Boy Scout laging handa. Ayan no, ayan, kumakain sila ng buko, fresh from the tree. Nag-iipon ng lakas ito dahil mamaya papatakbuhin ito ng kanilang Scoutmaster papunta ng Tacloban, di ba? Hindi ba? Ay, hindi pala. YouTube. Turistang Biker 59. Ayan, hanapin nyo na lang. Ano na, snack time na mga friends kaya marami na rin ang ating mga kababayan na nag-i-snack. Kanyang-kanya ng pwestuhan. Pero sila rito talagang ginawa nila rito ng October 20 na family affair. Yan, mga pamilya yan, mga friends. Pasyalan Blues. Masaya na rin dito kahit ano pa lang, hindi pa hapon. Pero mamaya, alam ko mamaya pagkagat ng dilim para na itong luneta rito sa dami ng tao. Yan, tingnan natin. Hello. Ito. Ayun pa lang, yan. Masasarap na pagkain mga friends. Baka gusto nyo, punta kayo rito sa Leyte. Maraming ganito at iba pa. Nandito na lahat. Nandito ng dagat, nandito ng bakasyon, may bundok, may mga ilog, maraming parks. Pag nagpunta kayo sa Leyte, parang bakasyon lang araw-araw. Ayan. Saka yung mga tao rito, alam nila paano mabuhay ng walang stress. Dito po talagang easy lang kami rito sa Leyte. Ayan. Tingnan mo si ate, talagang sarap na sarap sa kanyang defenders of Bataan eventually surrendered on April 9, 1942. And a month later, the fortress island of Corregidor fell.
Jonathan Wainwright capitulated to avoid more bloodshed upon instructions from General Douglas MacArthur, who made his vow with the words, "I shall return." Landing beaches of Dulag. At 0700 hours, the battleships of the West Virginia commenced firing on the landing beaches of Tacloban and Balo. At 1000 hours, the 1st Cavalry Division landed in Barrio San Jose in Tacloban, while the 24th Infantry Division landed in Balo. Later that day, the 1st Infantry Division advanced north to the Cataisan Peninsula to seize its primary objective, the capture of the Tacloban airfield. Hill 522 in Balo, which was defended by the elements of the Japanese 33rd Infantry Regiment. The Southern Front, the 24th Corps composed of the 7th and the 96th Infantry Division pushed inland to the Dulag. Within hours, they captured Hill 120, where they dramatically hoisted the American flag on a coconut tree at the foot of the hill, the first American flag to be proudly displayed after the infamous surrender in Corregidor. Aided by the Australian contingent of 3,500 sailors, 236 soldiers, and 20 airmen, the Allied forces pushed towards their targets and swiftly captured key installations. I have returned. By the grace of Almighty God, our forces stand again on Philippine soil, soil consecrated in the blood of our two peoples. We have come dedicated and committed to the task of destroying every vestige of enemy control over your daily lives and of restoring upon a foundation of indestructible strength the liberties of your people. At my side is your president, Sergio Osmeña, worthy successor of that great patriot, Manuel Quezon, with members of his cabinet. The seat of your government is now therefore firmly re-established on Philippine soil. On 23 October 1944, just 3 days after the successful landings at Leyte Gulf, the Allied forces triumphantly entered Tacloban, the provincial capital, with the new president Sergio Osmeña by his side, his cabinet, the officers and men of the invasion, and hundreds of cheering townspeople shouting, "Victory, Joe!" He proudly announced the full reestablishment of the Commonwealth government of free Philippines at the foot of the iconic terrace of the Leyte provincial capital. Okay mga friends, pabalik na po tayo sa ating pinanggalingan at
natapos na yung ating panonood. Welcome po uli dito po sa ating Turistang Biker 59 na vlog. Salamat po sa inyong pagsubaybay at magandang araw po sa inyong lahat.